Hello guys, good evening. Welcome to my channel na walang subscribers. Ayan. So anyway, may subscribers pala ako, 6 lang. O di ba ang dami? 6 lang. 6 lang yung subscribers ko guys. So anyway, andito ako sa kwarto. But yung asawa ko andun sa baba. So andito ako sa taas kasi I'm gonna take a shower later before I'm going to bed. So but before that, mag-ano muna ako, magtutupi ng mga damit. Ayan, so yan ang mga damit na itutupi ko or i-hanger ko yung ibang damit. So anyway, yung naglalaban yan ay asawa ko kasi every other day or every day na nandito sa bahay yung asawa ko, siya yung naglalaban ng mga damit. Ayan, kasi busy ba ako sa work. So, naglalaba lang ako guys pag during off ko sa work. Pag hindi kami nagro-road trip ng asawa ko, naglalaba ako. Pero pag nagro-road trip kami ng asawa ko, hindi po ako makapaglaba. So, yung maglalaba ng mga damit ay si asawa. Ayan, o diba? Swerte ko. Ang swerte ko sa asawa ko kasi siya yung naglalaba. Naglalaba tapos tapos ngayon hindi siya naghahanger. Mostly guys, siya yung naglalaba tapos maghahanger ng mga damit. Kaya lang ay napapagod si Mister kasi galing siyang naglaro ng golf. Ayan, mahirap talaga pag yung asawa mo ay golfer. So every week siya naglalaro ng golf, Tuesday at saka Wednesday. So pagod siya sa galing sa golf. So wala na siyang time na asikaso nitong mga nilabahan niya. So di ba ang kalat ng background. Ayun. Ayun siya. So ako na lang yung pero may naman siya, naghanger naman siya ng ibang damit. Hinanger niya, pero ito hindi pa. Parang kaninang umaga to niya nilabahan. Ito kahapon ata, tapos ito ngayon. So hindi niya nahanger. So anyway, nandito ako sa kwarto kasi bago ako matulog, ako po ay nagsha-shower. So anyway guys, yan lang yun. Ito lang yung content ko sa vlog ko kasi wala po akong ibang magawa for tonight. So andito ako sa taas para ako ay mag-hanger dyan, and then while magkwento-kwento ako sa inyo. Ayan, so anyway guys, mag-ano tayo dito, magkwentuhan tayo dito sa taas while ako ay tutupi ng damit. Ayan, so ilagay ko lang dito yung camera, sana hindi siya matuwad. Ayan, so anyway guys, today paycheck ko sana guys, sahod ko na today. Kaya lang guys, alam nyo kung saan napupunta yung sahod ko? Every 2 weeks nasa pamilya ko guys, kasi every 2 weeks yung sahura namin dito, and then every 2 weeks din akong sa isang buwan 2 beses ako sasahod, and then kinadala ko sa Pilipinas yung sahod ko. So wala po akong may natira naman akong konti sa sahod ko pang bayad sa car, kasi ako yung nagma-monthly sa car ko. So every paycheck ko guys, yung matira sa sahod ko ay pangbayad sa car, and then may other pa ako bayaran kasi nakaloan ako ng $10,000. Pinadala ko sa Pilipinas nung pa yung bahay, kino-construct pa yung bahay ko doon sa Pilipinas, tapos kulang ako sa budget, so nag-loan po ako sa bangko ng $10,000 para
ano ko, matapos na yung pangtapos ng bahay. Ayan. So, ayan, naka-doble yung loan ko. Loan ng car at saka loan cash. So, yung car ko, nagmamonthly ako niyan. Tapos, pero yung nag-down sa car ko, yung asawa ko, siya yung nagbayad sa down payment sa car, and then, ako na yung nagmamonthly. 5 years to pay yung car ko, dai. Ayan, so nahirapan po, sa totoo lang, nahihirapan po ako. Ang hirap talaga pag may loan. Kasi yung budget ng yung budget ng sahod mo ay kulang-kulang. Kasi ayun na nga, ah, yung sahod ko kailangan kong i-budget padala sa family ko sa Pilipinas kasi hindi ko naman po kayang pabayaan yung family ko doon sa Pilipinas. So, ayun. Every paycheck, guys, lumilipad na yung sahod ko nandun na sa family ko. Pinadalhan ko. Kanina, nagpadala din ako ng nagpadala ako sa kanila kasi wala na silang budget ang kain. And then, may bigas naman, pero yung pang-ulam. Tapos, pag wala na silang bigas, bibili sila ng bigas. And then, yung isa kong kapatid na lalaki na may family na din, ako din yung nagsusupport. Akin lahat. Pag wala na silang bigas, nagte-text lang na or nagchat-chat na manang wala na kaming bigas. So, kawawa naman kung hindi ko bibigyan kasi may mga anak. Tapos ayoko naman guys na magutom yung mga pamangkin ko kasi naranasan ko yan dati guys, yung natulog ka lang na yung tiyan mo ay kumukulo kasi nagugutom ka kasi wala kayong bigas. Yon, naranasan ko yan guys. So ngayon na kaya ko namang buhayin yung pamilya ko, so ayoko maranasan sa mga pamangkin ko yung naranasan ko before na wala kaming kain. Natutulog lang kami na walang kain. Hindi naman always na wala kaming kinakain. May time lang na wala kaming bigas and then ayun, natutulog na lang kami na walang kain. So, tapos during high school ko, naranasan ko din na pumunta ko ng school na walang baon, walang pang lunch, kasi walang bigas. Ayan. So, inom ka na lang ng tubig. Yun ang yun ang na-experience ko before nang nasa Pilipinas pa po ako. Pero ngayon nandito na po ako sa Amerika, tapos may trabaho po ako na kaya ko pong mag-support sa pamilya ko, so why not? Tutulungan ko hanggang kahaya ko. Ayan. And then, minsan hindi ko rin maiwasan na I feel tired na sa pag-work. Kasi hindi naman po ako pwedeng aasa sa asawa ko na every time na walang bigas yung family ko. Hindi naman pwede na lagi po akong humihingi sa asawa ko ng pera pangbili ng bigas. Kasi hindi po obligasyon ng asawa ko na buhayin yung pamilya ko doon sa Pilipinas. Pero yung mindset sa mga mga mindset ng Pinoy, grabe. Sabi ng iba, pag nakapangasawa ka ng AFAM, hayahay ng buhay mo dai. Ano ka na, marami ka ng pera, mayaman ka na pag may AFAM. Yun ang sabi nila. Tapos, narinig ko din doon sa kapatid ko na may nagsasabi daw na mayaman na daw ako kasi nandito ako sa Amerika, and then yung asawa ko ay foreigner. So, tingin nila sa akin guys ay mayaman. Ayan. So, guys, hindi yan totoo. Or, hindi naman lahat ng Pinay na nandito sa Amerika ay mayaman.
nagtudo kayo din sila guys para mayroon silang maitulong sa pamilya nila. Bonus na lang yung bonus na lang yung makapangasawa ka ng mayaman na foreigner. Ayan. Pero yung ako guys, hindi mayaman yung asawa ko, and then hindi siya mayaman. Pero swerte pa rin ako kasi mabait yung asawa ko. Kasi dati na bago pa lang ako dito, mga almost 1 year, wala pa akong work. Siya yung nagbibigay sa pamilya ko, pambili ng bigas, or kung may magkasakit, my birthday, yung asawa ko yung nagpapadala dati. Pero ngayon guys, na may trabaho na po ako, kahit $1 guys, hindi po ako humihingi sa asawa ko para ipadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Pero yung asawa ko, pag may birthday, Christmas, nagbibigay naman siya ng regalo sa pamilya ko, like kung ano yung gusto ng pamilya ko na regalo, ganun. So, maswerte pa rin ako guys, kahit hindi mayaman yung asawa ko, basta mabait, hindi ako sinasaktan, pinapakain ako dito, tapos hindi din ako yung iba kasi guys, yung ibang Pilipina na kapangasawa ng foreigner, sila ay nagsishare ng rent ng bahay, or nagsishare sila sa bills ng bahay, like electric, water, or foods. Nagsishare po sila. Ako guys, wala po akong sinishare sa asawa ko. Yung sahod ko guys, akin lang. Hindi ako nagsishare sa asawa ko dito, na hindi nagsasabi yung asawa ko na mag-share ka sa pira mo, share your money, mag-share ka ng ganito, ikaw yung magbayad sa ilaw natin, ikaw yung magbayad sa tubig natin. Hindi siya ganun. Siya lahat. Kahit sa insurance ng car ko, panggasolina ng car ko, yung asawa ko ang nagbabayad. So, wala po akong binabayaran dito sa bahay guys. Wala akong binabayaran kahit $1. Wala po akong sinishare sa asawa ko. Doon napupunta yung sahod ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Tinutulong ko sa pamilya ko yung sahod ko guys. Walang reklamo yung asawa ko. Iba sa ibang nakilala ko na Pinay na asawa nila, magagalit daw pag nagpadala sila sa pamilya nila every month. Magagalit yung asawa nila na AFAM. Pero sa akin guys, I'm so thankful kasi hindi ganun yung asawa ko. Sobrang bait. Ayan. So, napakaswerte ko guys. Kahit hindi mayaman yung asawa ko, pero mabait, okay na yun. Yun. So, ayun. Parang narinig ko yung asawa ko nagsasalita. Tingnan ko dun sa baba. Hane? Hane! Hindi ako narinig kasi nandun siya sa baba, nanood ng TV. So, hindi niya ako narinig, pero narinig ko siya guys, na parang tinatawag niya ako or what. Hindi ko siya narinig. Hindi ko narinig na kung ano yung sinasabi niya, basta narinig ko na lang na parang, ewan ko kung siya yun or yung TV na pinanood niya, kasi ang lakas-lakas ng TV. Malakas yung TV niya. So,
Ayun, balik tayo dun sa kwento ko guys. Ayun na nga, yung sahod ko dito ay kasya lang, ano lang, tamang-tama lang na ano, itulong ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Ayan, and then before, nakapag-ipon na po ako sana dito guys. Dito almost 5 years na ako dito sa Amerika, so nakapag-ipon sana ako, kaya lang nung nagbagyong Odette, yung bahay ng mama ko, bahay ng kapatid ko na lalaki, bahay ng isa kong bunso kong kapatid ay nasira. So nagpagawa po ako ng madali ang bahay. Ayan, so nagpagawa po ako ng bahay guys, kaya doon naubos yung savings ko. Ayan, kasi nakabili po ako ng lupa sa isang subdivision, and then medyo mahal yung ano guys, pag bumili ka ng lupa sa subdivision, ang mahal. Yung 200 square meter ay nabayaran ko ng 600,000 pesos, or mga half million ganun. Kasi 600,000 yung lupa lang yun guys, hindi kasali yung mga pag ano ng yung ipaano mo yung muhon ba sa Bisaya, ano ba yun sa Bisaya, pinasorbi. So hindi kasali yung sorbi. Nagbabayad din ako ng 4,000, and then after ko mabili yung lupa, mga ilang months, doon ako nag-start na magpagawa ng bahay nung nasira yung bahay ng kapatid ko. At saka yung sa mama ko, hindi naman siya masyadong sira, kaya lang yung kapatid ko na babae na bunso at saka yung isa kong kapatid ay totally damaged yung bahay nila. So nag-decide ako na bumili ng lupa and then mapatayuan ng bahay. Kaya ngayon may bahay na kami doon sa isang subdivision doon sa Negros. Kaya lang ayun, doon naubos yung ipon ko, and then pero masaya naman ako guys, kasi I'm thankful na yung family ko naranasang matulog ng magandang higaan, magandang bahay, hindi tulad dati na bahay kubo. Ayan, so ayun. So ang sabi-sabi ng iba, pag nakapangasawa ka ng AFAM, mayaman ka na, ganun ang sabi nila. Hindi nila alam na nagtutukayod kami dito para kami ay makatulong sa pamilya namin. Pero yung iba naman guys ay hindi sila tumutulong sa kapatid nila, hindi sila, kasi may kakilala ko na Pinay nakapangasawa ng AFAM, and then yung AFAM niya ayaw tumulong sa mga kapatid niya, kasi hindi, sabi ng AFAM niya ay hindi obligasyon nila na tutulong sa family nila. Ayan, ganon. May mga ganyan talaga guys na tao, na mga AFAM na ayaw nilang tumulong sa family ng babae or sa asawa nila. Pero sa akin guys ay walang problema, kasi tumutulong yung asawa ko sa hirap at sa ginhawa, tumutulong yung asawa ko. Ayan. So anyway, maghahanger na ako kasi anong oras na, and then hindi pa ako tapos mag-hanger. Ayun. Ayan, may ilaw na. Maliwanag na yung ano ko, mukha. So ayan. So tawagan ko lang yung kapatid ko na babae kung ano na siya, kasi pinadalhan ko na siya ng pera, and then sabi niya mag-grocery daw siya.
Bakit may amoy? Hello guys, nangangamoy. Parang nangangamoy sunog siya guys. Ito, parang nangangamoy sunog. Ayan, si mother tumatawag. Unsay balita ma? Yes? Mami? Oh, unsa man, Kim? Nag-answer ka, Kim. Kapugi. Diin ka, oy. Diin day ka ni Adto. Diin ka ni Adto, Kim? Hala ka, gwapo, god anak niya. Ang remote, pabulungan. Kim. Kinerat. Pabulong na ako ng remote, kapatid yun. Remote ba? Remote. Asang remote. Ang remote. Wala na siya. Wala daw. Ano siya? Wala. Remote, bulungan. Inas pa pala mo ito, remote. Kanya kuha na ka, nag-grocery na ka. Ikaw, tayo na sa TV. Unsa may imong gipangumpra, Margie? Ha? Unsa may imong gipangpalit? Wala pa ko mahumpra kay sirado pa ang voice kanina. Palay tamig. Palay kong suit ang pamahara ni Kim. May mga tapulan ay nagpalit na mo kag luto daan. Ano pa nga bulungan? Ako? Kim! Agad pa yung sinaw! Di ba pa mahapon kay Naniga, sirado pa ang voice kanina pag ato na mo, alas 8. Nya gi-text na ni gi-chat na nimo to si Gloria nga ipakuha ilahang hinabang. Nga bugas. Pag-chat mo to, niya umang mag-ulay. Bukas mo yung cellphone. Kasi nakulo ka rin mo pa. Kim. Kimeron. Tagpila naman ang bugas diya sa kuan ni barato na. Balita mo ito nga ikonon, puno balik yung presyo. Oo, ako may bugasan kay ama may bugas tire. Hindi, wala pa nga ka. Ipakuha niya na nila ilahang magpalit si kuan, ipakuha kasi magpalit ipalit ra pog kinilo. Ya pagka Ano ba, kasi nahulog ka rin ko ha. ya pagkasunod. Kumagit na tama, ipakuha. Hindi na nga, may bugas tire. Ito na. Yung nanay mo nga nahihinabang gikan sa gobyerno sa Amerika. Bagong taon lang. Kim. Be, ato bang ni mami be, gwapo lagi ka. Hindi naman tagay, sige, yung managkaka-ice cream, sa kisip ko na nakaon. Maayo kay ang iyahang bahin nga 150 gipalit ra niya og ice cream. Usara pud ka adlaw na iyahang budget. At sa mga bata po na ko po, reserva kay duwa ko sa pamalon para adlaw. Tara? Ano na kita? Wala ka nang karahok, ang siya gihigda kanina. Gila ay kani mo ang kanang ilahang nga bang budget pagkaon nila. Unsa na? Remote. Remote sa TV. Kagwapo gud ana, diin day kagikan. Nagkuha ka sa imuhang hinabang. Ning tando po siya ana siya. Kagwapo gud ana gud. Gamaoy pa dito kay Juan niya pang sani.
Yang buo yung sandal. Ano man, gutok? Asa ni kagikan, Kem? Kem? Ni kagikan ka na? Ha? Kuwalis, mamig di kagikan? Diin ka ni Adto. Hala ka gwapo jud anak niya, oh. Nagkuha ra kwartas, puting kaayo. Murag tag iya og Cebuana. Murag tag iya sa Cebuana lawyer. Kada si Mana tuan dito si Kim. 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 Kem, tawag ka, Kem. Kim. Ay, atop naman ako nakitaan, Kim, oy. Kem! Uy! Yan yung mana ka ako ice cream. Kaya sa ice cream na na? Nga, asa na mas nanay ni mo, Kim? Na, mama, gataon, no? Taan ako kanina pagpamahaw na mo. Sabi na ko kaan, so mana ko nung kanya, karoon gataon. O, sinanong lagi yun. Sa may sud, wala di siya sudan di ay, kaya nagkaulahin siya gaon. Panggod. Ganito na bang ako ginihiling ba o nilagay ko ha? Kim. Kagwapo jud na mong kimirot pa sa mga kwarta, oy. Sputing kayo. Di mo gibiyaan mong auntie? Tulungan naman ko pa, tulungan daw. Auntie ka nagpalong nga, kabalo na siya, balo na siyang palong diyan ng kuan. Walang pa pinipindot, patakar pinipindot. Ah, guba ng TV, tanaw, takalag pindot. Mana? Ano? Palong na nimo, wala ka mo tanaw kuan, di pa pig. Kim, asa nanay, Kim? Tanda ko nung nanay ko na. Tagas nanay. Kim, Taga nanay. nung nanay. Wow, puro manig bata o, naka-USA og short. Naka-USA og short. Kim, ayun na lang magumana. Ang si Richard, asa naman po? Lakat na po. Baligyan mo siguro to siya ang isda daw ko. Ama si isda dire ron gi. Ako mo bungo kasago daw dagmay bungo ko kani. Budloy asa na? Budloy ba na? Kuay ni ko na kay tunang i sudan paningod ko. Ako palit sudan. Ang sama lagi, pasol, tinagbuan niya o gipalit niya? Nagbuan siguro na. Ah, wala niya. Sira ko kabalo. Masig, nangutang ng isda dito. Para lang na madala. Wala na kayang baligya ron pag Oh! game. Nagmaoy ni ka dito, Kim? Ice cream mo basa gani? Ice cream? Nag-ice cream wala. Asa yung mga ice cream, be? Pakita mami asa ice cream. Ice cream ba? Ice cream. Ice cream ni mo diin. Nawala na. Nasa tiyan. Puksay mong tiyan. Sige sip ora gabi ga. Nagbuntag na siya gabi. Nagbuntag na siya. Si hasol ano yang ilong kay so sip ko na pod ba pag kinaano ga ice cream. Ah, mama, kayo na lang. Siya pa ng pagkaon. Kay masipag pangay piso kay kano anak ko no. Ano ba ice cream ko kasabot niya. Toyo. Mo na kay adik sa ice cream. Kim. Yung ilong. Ang saan gumidyas o dili naman Paris. Kim. Babay na mami, Kim. Kim, matulog na mami. Ben. Uy. Agad agad. Bye
Bye-bye. Bye-bye, kuya. Kuya. Bye-bye, kuya, oh. Bye-bye, Kim. Bye-bye. Naiinit na rin si Piso. Bye-bye, mami na. Bye-bye. Mahatag na lang si Igit, Diyos. Suguan na siya. Ipaulit ng cellphone nanay niya. Ayaw ko tagay. Maglilihatag. Mami. Bye-bye sa... Bye-bye. Hala, nangukay. Nangukay sa drawer. Bye-bye na. Bye-bye na, mami. Nagsisayaw na, bye-bye. Ba? Wala unsa na. Nagugigit, yung bata, Sige na. So, ayan na nga guys. Tapos na ako nakipag video call sa kapatid ko. Tinatanong ko lang kung nag-ano na siya, nag-grocery na. And then, hindi pa daw siya nag-grocery. Mamaya pa daw kasi sarado pa yung Pure Gold na grocery store. Ayan. So, anyway. So, medyo anong oras na. So, matutulog na ako kasi may trabaho pa po ako bukas. Ay, wait. Yeah. Nakalimutan ko, guys. Last day ko bukas sa work kasi Thursday and Friday off ko na. So, tomorrow is my last day this week of my work. Ayan. So, bye!